gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang oras sa buong kapuluan ay mag-alas 10 na ng gabi. So, araw na Sabado ngayon, pizza 3C at wala tayong pasok. Kaya napag-isipan ko na lamang na makipagdaldalan sa gabi ito dahil sa napakarami ngayong mga issue na nangyari sa ating bansa. No? May mga pangyayari na hindi inaasahan ng bawat mamamayang Pilipino. Sa ngayon, kung narinig natin ang pinakamaingay sa ating bansa, itong mga sa politika natin dahil palapit na ang araw ng eleksyon, no? O ilang buwan na lamang po. So magbibilang lang tayo ng ilang buwan, year 2025 na naman. So election na naman. So ngayon yung matatagalan na nawala ng mga sa tungkulin, mga politiko, ayan, maririnig na naman natin. Yung mga maraming nagagawa, ayan, mula noon hanggang ngayon, nandyan pa rin. Pero yung sa daming nawawala ng mga kababayan natin na mga may matataas na posisyon sa gobyerno, katulad na sa Congress, sa Senado. So matagal na silang nawala dahil sila inatalo nung mga nakaraang eleksyon, ilang mga eleksyon ang nakalipas. So ngayon, talagang parang sa pilitan pa rin mga kaibigan, mga kaagapay na talagang nagpaparamdam upang sa ngayon pa lamang marinig na at mapanood ng buong sambayan ng Pilipino na talagang ito na ang susunod na ating bubutuhin. Kaya pagalingan ngayon mga kaibigan, mga kaagapay. Pero talagang kanyang patot sa dana, kanyang siraan, no? Pagalingan. At kung sino ang matatalo, so may tendency pagdating ng halalang 2025, pag ikaw ay talo ngayon sa debatian o anumang patot sa dan, malamang hindi ka rin lulusot pagdating nitong election, no? 2025. Magulo. Ngayon pa lamang magulo eh. Ay yung mga issue na wala namang parang wala namang kwenta-kwenta. Ang nakapokus lang doon sa mga issue na dapat nilang gawing magiging tulay upang sila ay makilala muli at marinig ng buong sambayan Pilipino, no? So hanggang doon na lang. Pero sa ngayon parang hindi nabigyan ng atensyon yung itong managanap ngayon sa ating kapaligiran na halos napakarami mga kababayan natin na nangangamba ngayon dahil sa itong mangyayari ngayon. Kadalasan mga mahihirap pa na mga kababayan natin na mga Pilipino ang apektado. Nagluluksa sa mga sinapit ng kanilang mga anak. Bakit po? Marami ngayon mga kaibigan, mga kagagapay, at laganap na ngayon, lalo na sa bayan ng Tansa, Cavite, itong tinatawag na panginap ng mga maliliit na mga bata, mga minor de edad, nasa 5 to 10 years old, at iba umabot pa ng 15 years old, no? Kumakalat sa social media na halos linggo-linggo mayroong nawalang mga bata. Nakakaawa naman po ang kanilang mga magulang na kung saan ang iba dyan nagagaling pa sa trabaho, pagdating nila sa kanilang mga tahanan, hindi na nakita nila ang kanilang mahal sa buhay. Kasi nga sa mga pangyayari ngayon na hindi inaasahan, kaya kawawa yung mga
pamilya na napiktuhan. So, hindi na yan bago ngayon mga kakapay. Marami, mula noon hanggang ngayon, nangyayari na yan, lalo na pag itong parating na ganitong mga buwan, hindi lang July, August, September, pagdating ng December, mayroon. So, kaya halos taon-taon nangyayari yung mga ganitong problema. Kaya, kawawa naman. So, ang problema, maingay ngayon sa kataas-taasan ng yung mga kapangyarihan natin ng mga nakaupo sa gobyerno. Wala tayong naririnig about sa tinatawag na itong para lutasin ang problema ng mga maliliit na kababayan natin na naging biktima sa tinatawag na pang-hold up. Alam niyo, parang madali lang isipin eh. Pero sa pagdutas ng problema, madali lang ikwento, pero pagdating sa pagdutas ng problema ng mga kababayan natin na mga mahirap, ang hirap po mga kababayan. Dahil sa ngayon, wala tayong narinig na mayroong sinasabi na mayroong agarang aksyon na ginagawa yung gobyerno natin. No? Wala tayong naririnig na mayroong agarang aksyon. Dahil nakapokus ngayon sila sa itong mga issue na dapat nilang pag-usapan, pagkaguluhan diyan sa Senado, sa Congress. Pero yung simpleng mga, masasabi natin, sa mga simpleng mga kababayan natin, hindi nila magawa-gawa yung pag-action. Alam niyo mga senador diyan, mga congressman, kung yun ang tinutukan nyo, dapat matutuwa pa yung mga kababayan natin. No? Yung mga kababayan natin na mga biktima ng tinatawag na panghihinap ng mga anak nila na sa ngayon hirap na hirap kung paano solusyonan ang kanilang mga problema. Kaya dapat ngayon pa lang magpaparamdam po kayo, kasi kawawa naman po. Kaya sa siguro nagaganap itong mga pangyayari ngayon dahil siguro sobrang bait ng presidente natin. So, pero dapat wag naman ganun. Kung mabait ang presidente natin, kung sino man kayo na gumagawa ng hindi maganda sa mga kababayan natin, maawa naman po kayo. Sa halip ng sila ay bibiktimahin na itong mga loko-loko na to na mga hindi natin alam kung sino ang sumasapi sa kanila, no? O meron lang silang pakay. Ano ba talaga ang purpose? Kidnapin nyo yung maliliit na bata at saan nyo dalhin? Ang marupit mga kaibigan, mga kagapay, kanina lamang, no, may nakausap ako, 7 daw sila ang pinasakay libre sa isang van. Hindi alam kung saan eh. Tinanong ko yung isa sa mga kakilala natin, hindi ko kung alam kung saan lugar, pero medyo sa pag estimate niya na parang nasa Manila lamang. So yung 7 na yun nagtatrabaho. So ang naiwan sa akin ng tahanan, yung nag-text, magkapag-text pa, kinuha ka ng mga gamit, mga cellphones. Then mabuti na lamang yung isa na itago yung isang cellphone kasi dalawa yung cellphone niya. So ang ginawa, nakapag-text pa sa kanyang mother na naiwan sa kanyang anak doon sa bahay, kung saan bahay man yun, saan lugar man yun. Ang sinabi, Nay, ikaw na ang bahala sa anak ko. Kasi nga po, nandito kami ngayon sa loob ng isang kwarto, kinarga kami sa isang van, at hindi namin alam kung anong lugar ito. Kaya mabuti na lamang na kapag naitago ko yung cellphone ko, nung tinakpan ang mga mata namin, hindi na lang kami sa isang lugar. Ngayon, ikinulong na kami sa loob ng isang kwarto. Hindi namin alam kung saan lugar kami. Kaya nakapag-text ako, ikaw na ang bahala sa anak ko dyan, sa apo mo na maliit. At sigurado, mamamatay na ako. Nung sinabi ng kanyang nanay na
ano, paludan kita para makatao ka sa amin. Kasi ano lang siya, parang data lang, nakapag-chat pa na nakapag-chat. Data lang. So, messenger lang. So, sinabi, huwag mo na akong loadan dahil sayang din naman yung load mo sa akin at mamatay din naman ako. So, after ng mga ilang minutes, ang nakalipas, so hindi na makontak yung anak, yung ikinulong doon sa loob ng kwarto, hindi na makontak ang kanyang cellphone. May ibig sabihin, malamang may nangyari na hindi maganda sa kanya. Alam niyo, yung ano na yun, yung na-kidnap, no? Nasa 21 years old. 21 years old. Ibig sabihin, sa mga nangyayari ngayon, hindi lang mga bata, no, ang binibiktima, kidnapping, magiging sa mga, kahit may mga edad na, kasali. Kaya dapat maging maingat, dapat magiging alerto ang ating mga batas sa ngayon. Dahil sa napakaraming biktima ngayon, wala pa tayong nababalitaan na sa media, no, na naibalita na okay, umaksyon na ang ating Pangulo para magbigay ng command sa ating mga kapulisan upang huliin ang mga salarin. Kaya sa kapanahunan ni Presidente Duterte, ang bilis, di ba? Nagtataka tayo at ang mga kababayan natin yung bakit yung parang tahimik, no? Kasi nga ang sagot ng iba kung bakit tahimik, kasi mabait po ang presidente natin. So, normal na naman, hindi naman dapat mawala yung kabaitan. Pero pagdating sa sinasabing problema, lalo na critical na mga problems niya, dapat yung kataas-taasan natin, lalo na sa ating presidente, dapat magbigay naman ng agarang aksyon. Kasi sa daming mga kababayan natin, number 1 yan po ay supporters ng ating presidente at ng ibang mga nakaupo ngayon sa gobyerno, hindi lang sa Congress, pati sa Senado, mga nasa barangay. Parang ating nabalitaan na mayroong agarang aksyon na ginagawa ngayon ang ating pamahalaan. Kaya dapat pananawagan natin sa ating pamahalaan, dapat naman po, o kayo naman ang mga nagiging biktima o concern sa mga problema, dapat may parating po sa ating kataas-taasan. So, katulad dito, ginagawa natin lamang ito para naman marinig din po ng buong sambayanan at magkaisa upang magkaroon ng agarang aksyon ang ating pamahal-mahalan na Pangulong Presidente Bongbong Marcos. Kasi sa kanya nang simula lahat, ang mabilis dapat na aksyon. Hindi yung sa mga kababayan natin, busy-busy yung mga kapulisan natin araw-araw, no? Kaya bawat kapulisan natin mayroong kanya-kanyang mga tinatawag na assignment, no? Kaya hindi madali kung sila agad ang ikilos, kasi nga mayroon silang mga assignment. Mas maganda may command nagsimula sa taas para iparating doon sa taas-taasan ng mga kapulisan, magbigay siya ng command para ipakalat ang mga balita at kung saan o anong dapat gawin ng kanilang mga kapulisan para mapabilis ang paghuli ng mga salarin. So, kaya sa ating mga kababayan, kung may kayong nababalita ng gano'n, so dapat mabilis kayo makipag-ugnayan sa ating mga kapulisan at nandiyan naman kung saan nasasakupan yan ng mga krimen na nangyari. So mayroong mga nakatalaga dyan ng mga kapulisan natin para mapabilis ang pagbigay ng aksyon. Ang mahirap dyan kung yung mga salarin, yun ang kadalasan, problema, wala pong tinatawag na plaka yung mga sasakyan, no? Napakahirap po. Kaya hindi po madali ang pag-action, paglutas ng problema kung wala yung identity, yung ginagamit ang mga sasakyan ng mga salarin. Pero sa ngayon, marami namang tinatawag na CCTV, yan makakuha lang ng footage kung saan yan nangyari. So siguro mabilis, isa yan sa mga way na
makakatulong din sa mga kababayan natin na naging biktima sa tinatawag na panginginak ng kanilang mga anak. Kaya ang masabi na din po natin mga kaibigan, mga kagapay, dapat ingatan niyo rin po ang inyong mga anak, lalo ng mga maliliit pa na bata. Yung naglalaro sa gitna ng kalsada o sa labas ng bahay, dapat yan po ang dapat ninyong isipin na mga bata ay wala yan sa tamang pag-iisip pa, kulang pa yan sa pag-isip, kaya walang magawa yan. Basta kung ano gustong gawin nila, gagawin nila yan, pero dapat yung guidance ng magulang nakatutok doon sa mga bata, kasi hindi po madali, no? Hindi po madali pag oras ng problema hanggang sa pagsisisi na lang tayo. Kaya dapat kung may anak kayo na maliliit, no, dapat wala namang mahalagang dapat gawin sa labas, dapat nasa loob na lang yung mga bata, sa loob ng bahay, at dapat maging alerto kasi hindi sa lang panahon, ano,